Isang mapagpalayang araw sa ating lahat. Ito ay magsisilbing supplementary video upang mas maunawaan ang naging talakayan natin tungkol sa demand schedule, demand curve, at demand function. Ang tatlong ito ay mga paraan upang mailarawan ang batas ng demand. Balikan lang natin, kapag sinabing batas ng demand, ito ay tumutukoy sa dituwiran na ugnayan o inverse relationship ng presyo at quantity demanded. Ibig sabihin, kapag tumaas ang presyo, bababa ang quantity demanded. At kapag bumaba ang presyo ng isang produkto, tataas ang quantity demanded nito. Dahil ang batas ng demand ay pinanghahawakan nito ang prinsipyo ng ceteris paribus, kung saan naniniwala ito na ang isang mamimili ay nakadepende lang daw sa presyo kapag nagdedesisyon ito kung bibilin niya o hindi ang isang produkto. Ngayon, ang tatlong paraan upang maipakita ang batas ng demand ay sa pamamagitan ng una, demand function, demand schedule, at demand curve. Ang demand function ay mathematical na ekwasyon kung saan nakikita daw natin dito yung konsepto ng batas ng demand. Ganon din dito sa talahan na yan o table o chart na tinatawag nating demand schedule. At panghuli ay ang graphical na ilustrasyon ng batas ng demand o yung tinatawag natin na demand curve. Pag-ugnay-ugnayin natin itong tatlong ito. Umpisahan natin sa ugnayan ng demand function at demand schedule. Nagkakaroon sila ng ugnayan sa tuwing kulang ang datos na nasa demand schedule. Dito tumutulong ang demand function upang makumpleto ito. Ito ay halimbawa ng demand schedule. Ipagpalagay na natin na ito ay individual demand sa pagbili natin ng pochi. Halimbawa, ang demand schedule na ito ay kulang ng quantity demanded. Kapag bumili tayo ng isang pochi sa halagang 10 piso, ilan kaya ang quantity demanded natin? Kapag tumaas ang presyo ng pochi sa 15 pesos, ilan na lang ang quantity demanded natin? At kapag umabot ng 20 pesos isang pochi, ilan na lang ang quantity demanded natin? Gagamitin natin ang demand function upang malaman ito. Ang formula ng demand function ay QD equals to A minus B times P. Ang QD ay nangangahulugang quantity demanded. Ang A ay nangangahulugang intercept o yung bilang ng QD kung ang presyo ay 0. Ang B ay ang slope o kapag sinabing slope, ang formula naman natin dito ay change in quantity demanded divided by change in price. O yung pagbabago sa quantity demanded natin divided by kung ilan yung pagbabago sa presyo natin. At yung P ay ang presyo natin. Mag-step by step tayo. Unang gagawin natin upang malaman ano ang quantity demanded nitong tatlong ito, ay punan muna natin yung A at B sa demand function natin. Narito ulit ang demand function natin. QD equals to A minus B times P. Hanapin ang intercept. Pag sinabing intercept, ito raw yung bilang ng quantity demanded kung ang presyo ay 0. Hanapin lamang sa demand schedule. Saang punto kung saan ang presyo ay 0? Nandito sa A. Ngayon, ilan ang quantity demanded natin kung ang presyo ng pochi ay 0? 100. Kaya ang A automatic ay 100. Ngayon, ano naman ang B? Pag sinabing slope, ayan ay pagbabago ng quantity demanded divided by pagbabago sa presyo. So, i-minus lang natin muna ang 90 dahil ito ay nasa second row. Lagi nating pagbabasihan ang second row kapag pupunta tayo o hahanapin natin ang slope. So, quantity demanded muna. Change in quantity demanded, 90 minus 100 divided by change in price, 5 minus 0. Ang lalabas po dyan ay negative 2. Dahil 90 minus 100 ay negative 10 divided by 5 ay negative 2. Sunod na step.
Nakuha na natin ang A at B, i-substitute na natin ito sa demand function. Ito na ngayon ang gagamitin natin na formula upang makuha ang nawawalang QD dito sa ating demand schedule. Yung A natin ay 100 at yung B natin ay -2. Tandaan, ang negative sa demand function ay constant dahil ito ang nagpapakita ng inverse relationship o dituwiran na ugnayan ng presyo at quantity demanded dito sa ating demand function. Kaya kapag positive o plus ang nilagay nyo dito, automatic mali po ang makukuha ninyong quantity demanded. Sunod, ipalit na natin ang 10 dahil ito ang nawawalan ng quantity demanded. Ipalit na natin ang 10 sa P na makikita natin doon sa na-derive natin na demand function. So, 100 minus 2 times yung unang presyo na nawawalan ng QD ay 10. Pagkatapos, i-multiply lang natin ang 10 sa 2 dahil PEMDAS tayo. Hindi tayo pwedeng mag-subtract muna bago mag-multiply. 10 times 2 equals to 20. Pagkatapos, ibawas na natin ang 100 sa 20. 100 minus 20, ito ay magiging 80. Kaya kapag ang presyo ng pochi ay 10 piso isa, ang bilang ng kaya at gusto nating bilhin o ang quantity demanded natin ay magiging 80 na lamang. At ganun din ang gagawin natin dito sa C at E. Kapag umabot ng 15 pesos ang presyo ng pochi, i-substitute lang ulit natin ang 15 doon sa P kanina. Ang makukuha nating quantity demanded ay 70. At pagdating sa 20 pesos na pochi, ang quantity demanded na lang natin ay 60. So ano ang pinapakita ng demand schedule natin nung nakumpleto natin siya? Na sa tuwing tumataas ang presyo mula A hanggang E pababa, di ba? Tumaas siya, 0, 5, 10, 15, 20. Ano nangyayari sa quantity demanded natin? Bumababa. So katulad sa demand function kanina, kung saan pinakita niya gamit yung negative sign, yung batas ng demand, dito sa demand schedule na ipapakita rin niya yung konsepto ng batas ng demand. Ngayon, dako na tayo sa ugnayan naman ng demand schedule at demand curve. Dahil meron na tayong kompleto na ang datos sa demand schedule, i-graph naman natin siya. Ano naman kaya ang itsura ng batas ng demand dito sa demand curve? Tandaang mabuti, ang x-axis natin ay laging quantity demanded at ang y-axis natin ay laging presyo. Dahil ang quantity demanded ay nakadepende sa presyo. Tulad natin, dahil tayo ang quantity demanded kung ilan ang gusto at kaya nating bilhin ay nakadepende sa presyo according sa batas ng demand at ceteris paribus. Mag-point na tayo. According dito sa ating demand schedule, umpisahan natin. Lagi tayo mag-umpisa dito sa punto A. So kapag ang presyo ay 0, ang presyo ng pochi ay 0, ilan ang gusto at kayang bilhin natin according dito sa demand curve? Ito ay mapupunta sa dulo sa 50. Nandiyan ang punto natin. Ipagpalagay na natin na ito ay 2, 6, at 10 sa presyo. At ito naman sa x-axis natin, sa quantity demanded, malapit sa 0 ay 30 muna ha. 38, 46, at ito ang 50. Dahil ito ay dapat malayo sa 0 dahil siya ang malaking numero. Sunod, kapag ang presyo ay nasa 2 pesos, ilan na lang ang kaya at gustong bilhin natin na pochi? Nasa 46 na lamang. Ganon din dito. Sumunod, kapag 6 pesos na, tumaas tayo, ilan na lang ang QD natin? Nasa 38 na lamang. At kapag ang presyo natin ay nasa 10 piso, ang pochi, 10 piso isa, nasa 30 pesos na lang ang kaya nating bilhin. Ngayon, paano kumilos ang kurba ng quantity demanded natin? Kapag sinabing kurba, ito yung arrow
o yung curve ng quantity demanded natin. Saan tayo nagsimulang mag-plot at saan natapos na mag-plot ang quantity demanded natin. Paano ang kilos ng kurba ng quantity demanded natin? Pataas ba o pababa? Ito ay pataas. Miss Jen, bakit pataas? Kasi nagsimula tayo dito sa 50. Diba? Diyan ang unang plot natin. Ang quantity demanded natin ay 50. Pataas tayo. Nag 46 tayo. Sumunod, nag 38 tayo. Sumunod, nag 30 tayo. Pataas ang kurba ng quantity demanded natin, yung arrow natin. 'Di ba? Pero, ang ibig sabihin ng pataas na kurba ng quantity demanded ay bumaba yung quantity demanded natin. Kaya kapag nakakakita tayo ng pataas na kurba ng quantity demanded sa loob ng demand curve, ang ibig sabihin o implication nito ay bumababa ang quantity demanded natin. Dahil palapit na palapit sa zero ang ating kurba, 'di ba? At kapag inangat pa natin ito, gawin nating zero ang presyo, pag inangat natin ito, halimbawa ito ay 12 pesos, ang quantity demanded natin ay magiging zero. 'Di ba? Pababa ng pababa ang QD natin. Kapag pataas ang kurba ng quantity demanded. Magbigay pa tayo ng halimbawa. Ilapat natin ang demand schedule dito sa demand curve. Ipagpalagay ulit natin na sa y-axis natin, ang malapit sa zero, syempre kung ano yung pinakamababang value, itong unang linya ay 5, ito ay 10, ito ay 15, ito ay 20. Ganon din sa quantity demanded. Tignan nyo lang ang nasa third column. Ang pinakamalapit sa zero ay 60, 70, 80, 90, hanggang umabot tayo ng 100. I-plot lang natin ito. Kapag ang presyo daw ng pochi ay 20 pesos, nasaan ang 20 pesos dito sa ating y-axis? Nandito, sa pinakataas. Ang quantity demanded daw natin ay 60 lang. Nasaan ang 60 sa quantity demanded natin o sa x-axis natin? Nandito siya. So, ang point natin ay nandito. Sunod, ang presyo ay 15 pesos. Nandito tayo, mas mababa sa 20. Ang QD natin ay nandito. Magkatapatan sa 70 na quantity demanded. Ganun din, bumaba ang presyo natin ng pochi, 10 pesos kada piraso. Ang quantity demanded natin ay nandito sa 80. Ngayon, bumaba pa ang presyo ng pochi. Naging 5 pesos na lang each. Ang quantity demanded natin ay nandito sa 90. At nung libre na ang pochi, zero na lang siya. Ang quantity demanded natin ay lahat ng pochi, di ba? 100 piraso na ang kaya at gusto nating bilhin. Base sa plotting natin, ano ang kurba ng quantity demanded natin? Pataas o pababa? Ito obviously ay pababa. Kasi nagsimula tayong mag-plot sa taas, ito ay pababa. Dahil hindi na pwede mag-start dito sa E, sa punto E. Laging punto A ang simula ng plotting natin at pababa ang kurba niya. Anong ibig sabihin ng pababang kurba sa demand curve natin? Ito naman ay nangangahulugang ang quantity demanded natin ay tumataas. Dahil mula dito, palayo na tayo sa zero. Tumataas na ang quantity demanded natin kapag pababa ang arrow natin o ang kurba ng quantity demanded. So all in all, paano kumikilos ang kurba ng quantity demanded? It's either bababa yan o pababa ang kurba ng quantity demanded natin o pataas. Dalawa lang yan. At baliktad ang implication o kahulugan ng kurba ng quantity demanded sa demand curve. Kapag nakakita kayo ng pataas na kurba ng quantity demanded, ito ay nangangahulugang bumaba o bumababa ang quantity demanded natin. At kapag nakakita kayo ng pababang arrow o kurba ng quantity demanded sa demand curve, ang ibig sabihin nito ay tumataas ang quantity demanded
natin. So, dito nagtatapos ang ating video. Maraming salamat.